So yun, okay, KGX, kumusta tayong lahat? So ito hindi ko napakita kahapon, no, si Useless, pero pumasok tayo dyan, no. Ito yung ating trade kay Useless, no. So pumasok tayo ng ito 0.1588. So okay, so kung titingnan natin 80 USDT, so mapapansin natin ginawa natin to kagabi. Okay, so ito pa lang siya nung pumasok tayo. Nakikita nyo ba? So yan. Then gumuhit tayo dyan mga kapatid, no? So dito tayo pumasok. Yan. Okay, so mamaya na natin anuhin yan. Okay, so far, so yun lang yung tinitingnan natin. Actually profit na tayo. Hindi dito lang yung ating trade sa isa nating cellphone kasi ayoko na magpakita ng trade sa ating sa ating video. Alam niyo naman na. So maraming pwedeng mangyari, no, pagdating sa social media, kaya ingat lang mga kapatid. Ang ganda rin yan, no? Pumasok tayo ng 58 up 1540, parang ganyan. Okay, so far ang ganda na niyan, nasa 70.1727. So ngayon may nakikita ulit ako dito kay Ethereum. So mukhang uulitin ko si Ethereum mga kapatid, no? Mukhang mag-uulit ako sa Ethereum. So far, check ko lang ETH. So kung papansin natin sa 1-day time frame, itong area na to, from here yung area na yan, tapos dito sa area na to. So kung titingnan natin from 2.8 to 2.1. So far si Ethereum ay nasa from 4.7 to halos ito na rin yun, no? No, mapapansin nyo? Yan, yung area na yan, di ba? So, medyo magkalapit sila, So, parang I think buyback position, start ng 4,000 hanggang dito sa may 3.8. So, buyback position. So, ako, for me, kung barya-barya lang, pwede na ako mag-buyback ngayon. Tapos, DCA ulit ako ng 3.8. So, DCA ulit ako dito sa area na to pag bumaba pa. So, DCA ulit ako sa area na to pag bumaba pa, and then DCA ako sa area na to pag bumaba pa. Yun yung gagawin ko dyan mga kapatid for Ethereum. So far 100 USDT yung ating nasa future fund, no? Okay, so 100 USDT yung ating nasa future fund. So we'll see, no? Baka mag-start ako ng DCA kay Ethereum. So siguro 2K siguro 1K every day. So yun ang gusto kong tingnan kung ano mangyayari for the Ethereum, So yun yung gagawin natin ngayon. So gusto ko lang makita kung ano mangyayari for the Ethereum this October hanggang November. So I think pwede ako mag-buyback ng Ethereum, no? 1K. Okay? Start tayo today. Okay? So kasama yan sa gagawin natin. So meron akong 105 USDT. So, tingnan natin kung hanggang saan ang mararating nitong 105 natin. Pero everyday, maglalagay tayo, magpapasok tayo. So, gusto ko lang makita kung anong mangyayari sa 1K per day ko sa Ethereum. So, tingnan natin kung magpo-profit tayo dito, no? So, hindi ako magpo-future trading muna kay Ethereum kasi medyo delicate for me, no? Delikado. Yun yung tinitignan natin. Ang gusto ko lang, spot muna. So, start tomorrow, subukan ko mag-DCA ulit ng Tigo 1,000. So, okay, ito. Today, PNL, 1 million US dollar. Grabe, no? Welcome daw sa Rectember. Ayan, no? Welcome, Rectember. So, ito, obviously, paano sila? Uy,
So, ibig sabihin daw, sabi nito ni Mr. Crypto, possible lumipad. And then ngayon, nandoon na siya sa zone na yan, possible lumipad daw. No? So, ito yung mga malulupit na super hype na influencer. No? So, kaya minsan, huwag tayo maniniwala sa kanila. Minsan naman tumatama sila, and then minsan, syempre karaniwan, laging mali. No? So, nung bear market, okay sila, good. Dahil na-predict nila nalilipad eh. Ganoon naman talaga lahat eh. Kapag bear market ka, mapipredict mo nalilipad yan soon. Diba? Pero nung pagdating ng pagdating nito, nung lumilipad yung mga token, wala. Maraming sinunog ulit. No? So, nagkakamali sila doon. Okay? So, ngayon ito. Breaking news, Treasury Sec says Powell should have cut rate 100 to 150 BPS now. So, kasi ako, nung tinignan ko yung speech ni Powell kahapon, masyadong maingat si Powell eh. Diba? So, hindi niya agad sinabi na tuloy-tuloy ang pagbaba ng interest rates eh. 'Di ba? Sabi niya pa nga, depende pa rin to sa susunod ng mga data. So, ibig sabihin, nandiyan pa yung inflation. So, lahat ng US market news, 'di ba? Interest rate bumaba ng 0.25 lang noong nakaraan, 'di ba? Bago siya mag-speech, 'di ba? Pero hindi siya nagbigay ng tiyak kung kailan yung susunod. Parang bukas sila doon sa dahan-dahan na pagbagsak ay pagbaba, hindi yung biglaan, 'di ba? So, yung sinasabi ngayon ni Treasury hindi yan pabor si Jerome Powell, mga kapatid, no? So, ano ba yung pangatlo na sinabi niya? Inflation versus trabaho. Sabi nila pag sobrang baba daw ng rate, baka tumaas ulit ang inflation. Pag sobrang taas naman ng rate, baka humina naman ang employment. Kaya babalance lang nila yung approach nila. Yun yung sinabi ni Powell kahapon. Tapos parang independent ang Fed, di ba? Nilinaw niya na ang desisyon ng Fed ay based sa ekonomiya, hindi sa politika. Yun yung sinabi ni Jerome Powell. Tapos syempre yung reaction ng market, medyo bumaba na ang stocks pagtapos ng speech kasi kumbaga parang cautious yung yung tono niya eh, di ba? Traders ngayon nag-iisip na posibleng may dagdag na cut rate pa ngayong 2025. Paano pag wala? 'Di ba? So, bear market is coming ba? So, yun lang yung nakita natin dito. Kaya ngayon kung titingnan nyo, hindi naman masyadong gumalaw. No? Gumalaw lang 100 eh. Ayan, no? 100%. Ayan. Okay? So, ganda ng TEA natin dito. Pasok sana, kaya lang recover biglang lumipad, di ba? Pero tapos na tayo dyan, nakapag-profit na tayo dyan. So, tomorrow tayo magbibigay ng TA, mga kapatid. So, pagpahingahin muna natin yung TA natin. Okay? Saludo sa inyong lahat, KGX. At next week, so bubuksan natin yung Telegram natin, simulan natin para at least kahit papaano, sama-sama tayong magbigay ng mga kuro-kuro doon, mga idol. Okay? So, yun lang. At saludo sa inyong lahat, mga kapatid.